Mapagpalang araw mga katuba. Yan. Gagawa tayo ng kakanin. Ito muna ang uunahin natin ng ating ube. Kamote. Napakulo ko na to. At na-mash ko na rin. Dahil wala kaming masher, tinidor ang ginamit ko. Tapos maglagay tayo ng margarine. Habang mainit-init pa. At para naman maging makulay ang buhay, wow, naparami ng kaunti. Maglagay tayo ng food color na violet. Dahil hindi naka-violet lahat ng ating ube. At pagkatapos, maglagay naman tayo ng condensed milk. Kalahating lata muna. Siyempre, tikman na natin yung condensed milk sa pamamagitan ng aking daliring mataba. Yan, haluin natin. Habang hinahalo ko, balikan nyo ko at dudurugin ko pa ng durog na durog. Ito na ang ating ube. Nahalo ko na siya ng maayos. No? Halos hindi na siya mamasa-masa. Pabayaan nyo lang siya dyan. At kasi ipampapalaman natin to sa ating malagkit. Yan. Yan. Balikan natin yan. Balikan natin maya-maya kaunti. Tapos dito meron tayong 2 cups ng glutinous rice flour o powder na malagkit. Maglagay tayo ng condensed milk again. Yan. Tansyahin muna natin. At tingin ko naman matamis na to. Sa paglalagay ng tubig, dahan-dahan lang, wag natin biglain. Yan, haluin natin. Mapaypay dahil ang electric fan. Tapos, kailangan na natin kamayin pag ganyan. Oh, malinis ang kamay ni Mama Tama. At syempre, kaliligo ko lang. Magdagdag tayo ng ating tubig. Mini-mention ko, dahan-dahan lang ang pagdagdag. Pag medyo hindi na siya mamasa-masa at maganda na yung consistency niya, balikan nyo ako. Yan. Pag ganyan na, hindi na siya basa at maganda na yung consistency niya. Ganyan na siya mga kataba, di ba? Makinis na siyang tignan. Pwede na tayong maglagay ng mga konting amount sa lianera kasi wala tayong mga square na lianera. So yan. Yan, naglagay ako sa lianera ng manipis. Tapos ganito lang mga kataba. Tapos kung meron kayong mga container na square, pwede kayong maglagay doon. Yan. Kinakalat ko lang, isang kutsara. Kasi dito natin ibabalot yung ating palaman na ube. I-steam muna natin to mga 20 minutes to 30 minutes. Yan, hanggang sa maluto. Yan. Ganun lang. So yan, punuin lang natin yung 6 na lianera. At kung may susobra, maglalagay pa tayo sa ibang lianera. Kung ano yung magkasya. Yan. So yan, ganun lang. Pinapalamig ko muna yung ating in-steam na malagkit. Hindi ko na mention, naglagay ako dito ng oil para hindi dumikit. Yan. Tapos, ito na palamig ko na. Maglagay tayo ng ating palaman. Yan. Tignan nyo kung ano lang yung kasya. Huwag naman masyadong marami. At i-roll natin. Dito sa ating plato, naglagay din ako dyan ng, malinis ang kamay ni Mama Taba. Naglagay din ako dyan ng konting oil. Kasi madikit itong ating malagkit.
Sarap naman ito mga kataba. I-roll lang natin. Para kasing ano ito mga kataba, parang tikoy. Tapos, pwede na nating ilagay sa ating breadcrumbs. Yan. Paikot natin ang ating malagkit sa breadcrumbs. So, ganun lang. Yan, pabayaan natin kumapit ang ating breadcrumbs. Yan. Gumawa naman tayo ng ating kakanin, mga kataba. Gumamit ako dyan ng glutinous rice flour. Parang style tikoy, mga kataba. At pinalamanan natin ng ube. Yung ube naman natin, nilagyan ko ng condensed milk. Ganun din naman yung pinaka kakanin natin na glutinous rice flour. Condensed milk din ang inilagay natin dyan, mga kataba. Masarap tong kakanin na to. Gumamit kayo ng mga molder na flat lang, mga kataba. Mas madali nating makuha yung ating malagkit. Hindi siya didikit. At yun namang ating pinaka pang-ibabaw ay breadcrumbs. Pwede kayong gumamit ng ating desiccated coconut. Nasa sa atin, mga kataba. Pwede ring palaman ang cheese. Ang atin naman ay ube. Yan ang ating masarap na kakanin. Mag-e-enjoy na naman ang ating mahihilig sa kakanin, lalo na ang aming tatay. Enjoy, kumain, at maging masaya. Salamat sa panonood! Sulit mga kataba, masarap. At bye! Ingat mga kataba!